Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At initiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa lahat mga kapuntos na naka-antabi dyan sa ating YouTube at sa ating Facebook, no? At itong gabing ito, continuation po tayo sa tinalakay ko po kagabi doon sa aking YouTube channel. Kung sa baga, ito ay part 2 na po. Dahil sa sobrang haba na tinalakay ko kagabi, hindi kayang magdadalawang oras na yun kasi yung aking ginawa kagabi, kaya ginawa ko na lang ng part 2. At ang tatalakay po natin kagabi ay tungkol po doon sa mga claim ni Eli Soriano i-debunk. So, kagabi ito po yung naging topic ko kagabi. Nilagay ko doon sa channel ko dahil baka sakali mag-strike na naman ang dating daan. Alam nyo naman, kapag dating daan ng ating kasagutan, wala silang ibang gagawin kundi mag-strike. Dahil ayaw nila yung sila yung nire-rebat, no? Pero ito kasi galing kasi ito sa comment kahapon ni Sansubang, no, na sila raw ang tinutukoy sa hula na magmumula sa Silangan papuntang Kanluran at marami silang na bilog ang ulo sa tinurong yan ni Idol, ano? Kaya sa pagkakataong ito, sasagutin ko yan at ididibang ko. Itong episode na ito ngayong gabi na kita talakayin ay part 2 na po. Part 2. Ang part 1 po ay nandoon po sa aking YouTube channel, no? Bro Jando Alabado, nandyan po yung part 1 ng ating tatalakayin ngayong gabi at ito ngayon ay part 2. So, bago tayo magdugtong ng part 2, konting revive muna, review muna doon sa part 1 kung hanggang saan ako nagtapos. Okay, so simulan na po natin. Kaya lahat kayo, binilog. Kaya lahat ng membro, paghanapan mo ng legal document na sila nga ay umanib sa tunay na iglesia, walang maipakita. Ang gagawin, maglalabas ang talata tapos i-misinterpret ang talata. Yan ang ginagawa nila. No? So, bukas ng gabi, ang karugtong po nito, yung Isaiah 24:15 na ginamit niya, pakinggan natin yung mga argumento niya, paliwanag niya, sa talatang gagamitin niya, kung tugma ba sa reality. At tinitiyak ko sa inyo, mga kapuntos, mga kababayan, Pilipino nanonood ngayon, na lahat ng yon ay deception. Deception. Dito nyo lang yung papanood sa punto por punto. Maraming salamat po sa inyo. Paalam. At yon, doon nagtapos ang ating episode kagabi. Kaya ang karugtong ay ngayon. Kaya pakinggan natin kung paano ginamit ni Soriano yung Isaiah 24:15. Narito. Yung pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan. Yung pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan. Saan sa silanganan? No? 24:15 ni Isaias, kapatid na Daniel. O yan.
Ngayon, based naman sa ating narinig sa kanya, sinasabi niya na ang pagliligtas daw ng Diyos magsisimula sa silanganan. Yung pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan. Yung pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan. Yun ang kanyang sinabi, na ang pagliligtas daw ng Diyos magsisimula sa silanganan. Mali na naman, no? Mag-uumpisa daw, no? Ang pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Mali. Ang ibig sabihin doon, basahin na lang natin, no, yung talatang ginamit niya. Sabi niya, Isaiah 24:15. Ito sabi sa Isaiah 24:15. Ang mga ito ay maglalakas ng kanilang tinig. Sila'y magsisihiyaw dahil sa kamahalan ng Panginoon ay nagsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat. So dito, may tinutukoy dito na ito, no? Ito at sila. Ang mga ito ay maglalakas ng kanilang tinig. Sino kaya ito? Sila ay magsisihiyaw dahil sa kamahalan ng Panginoon ay magsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat. Ang title naman po dito, kung titingnan naman sa ibang salin ng Biblia, ang title niyan is Hahatulan ng Panginoon ang Sanlibutan. Hahatulan ng Panginoon ang Sanlibutan. Pero kakaiba ito. Kasi ang sabi niya, magsisimula sa silanganan ng pagliligtas. Kung babasahin natin ito sa magandang balita Biblia, ito ay magsisimula sa kanluran. Ayan na, tingnan natin na. Silang nakaligtas, iba naman ito, nakaligtas. Silang nakaligtas ay aawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Papupurihin siya doon sa silangan. At ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa baybayin ng dagat. Ito naman sa talatang ito, mula naman sa kanluran. Ang sabi niya kanina, mula sa silanganan. Dito naman, mula sa kanluran. Bakit baligtad? Alam niyo ba kung anong pagliligaw na ginagawa ni Soriano dito? Pakinggan niyo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayon, sa silanganan, hindi sa kontinente, hindi sa China, no? Hindi mag-uumpisa sa Australia, hindi. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayang Pilipino. Mag-uumpisa ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Mag-uumpisa siya sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan. Ayan ha, manood kayong mabuti at ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo na itong si Eliseo Soriano ay hindi talaga nakakaunawan ng Biblia. Tandaan ninyo ang binasa, Isaiah 24:15. Kaya't luwalatiin nyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ito sa silanganan, tapos mga pulo ng dagat, ang nasa isip niya nito, maliwanag daw, Pilipinas ang tinutukoy. Pakinggan natin. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat. Napakaliwanag namang hula nito, mga kababayang Pilipino. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat. Pilipinas na Pilipinas yan. Ayan. So, buong buo talaga ang isip niya na yan ay tumutukoy sa Pilipinas, no? Buong buo talaga ang isip niya na yan ay tumutukoy sa Pilipinas. So, alamin natin kung talaga bang Pilipinas kasi para sa kanya kasi Pilipinas. Pakinggan natin ulit. Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat ang Pilipinas, mga pulo ng dagat Kaya nga ang tawag dito sa panahon nung nakaraan, Las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas. Yan na, hindi ako gumagawa ng kwento. Para sa kanya, ang mga pulo ng dagat na tinutukoy sa Isaiah 24:15 ay Pilipinas. Ang tanong, sinong Bible scholar ba ang papanig sa paliwanag ng yon? Alam nyo? Wala.
Bakit? Bakit wala? Dahil hindi naman talaga Pilipinas ang tinutukoy. Nakabasa lang siya ng mga pulo ng dagat, kala na niya Pilipinas na. Ang Pilipinas mga pulo ng dagat ang Pilipinas mga pulo ng dagat Yan ang isang patunay na itong si Eli Soriano talaga ay hindi nakakaunawan ng Biblia. O, tingnan natin ha. Mga pulo ng dagat, Pilipinas ba? Basahin natin ang Esther 10:1. At ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga pulo ng dagat. Yan, si Haring Aswero daw ay nag-atang ng buwis sa mga lupain, at sa mga pulo ng dagat. Kung yan ay Pilipinas na sa unawa ni Eli Soriano, ang tanong, meron bang Philippine history na may pakita sa atin ang mga dating daan members na once upon a time, si Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa Pilipinas. Kung yan nga ay tumutukoy sa Pilipinas. Di ba? Diyan nyo makikita ang kamalian ng ang dating daan. Nagpapaniwala kasi kayo. Yan o, sabi nila, Brother Jando, sabi mo, idol mo si Brother Eli, ba't nasa Katoliko ka? Idol ko siya, galing niya magsalita Papatawa pa nga niya ako minsan but it doesn't follow na yung maling turo niya, kakagatin ko rin yon. Napakaano ko naman kung kakagatin ko rin yon, no? Yan ang problema. Kaya si Eli Soriano gumamit ng kung tinatawag ay antipode map. Ano ba naman yan? Anong antipode map ginagagawa mo? Hindi pwedeng gamitin ang antipode map dahil hindi naman ito talaga tumutukoy sa Pilipinas. Sino makapapatunay sa akin na ang once upon a time, ang Haring Aswero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa Pilipinas? Sige, bigyan nyo ako. Sino dating daan member dyan na makapapatunay niyan? Alam kong wala Ha? Yan. Talagang napaka-maling magturo, no? Napaka-mali talaga magturo ni Eli Soriano sa bagay na yan. Kinakantsaw niya si Manalo na dito sa kanluran. Katoliko galing dito sa kanluran. Katoliko galing dito sa kanluran. Kalain nyo? Ang Katoliko daw galing sa kanluran. Saan kaya siya nakakuha? O hindi nakabasa man lang na ang Katoliko galing sa kanluran. Wala pa lang alam to sa ano talaga kasi sayan talaga Ito, tikita ninyo ha. Ito ha, pakita ko sa inyo. Yan. Sabi dito sa isang encyclopedia, the New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 181. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Asan ba ang Jerusalem? Nasa kanluran? Soriano, nasa kanluran ba ang Jerusalem? Yan ba ang pagkakaalam mo? Tingnan kaya natin sa Wikipedia para mas maganda sa Wikipedia Tingnan natin sa Wikipedia ha. Yan, Catholic Church. Yan Iglesia Catholica. Ito na to. Ano ba ito? Yan. Origin, 1st century, Holy Land. Nasaan ba ang Holy Land? Nasaan ba ang Holy Land? Tingnan natin, nasaan ba ang Holy Land? Ito. Angat tayo konti. Yan. The Holy Land is an area roughly located between the Mediterranean Sea and the eastern bank of the Jordan River. Traditionally, it is synonymous both with the biblical land of Israel and with the region of Palestine. Nasaan ba itong Palestine? Nasaan ba itong Jordan River? Nasaan ba itong Israel? Ito ba'y nasa kanluran? Soriano? Kaso wala na itong si idol ko kaya masasagot na dito si Daniel Rason. Daniel Rason, tama ba yung sinabi ni idol na ang Jerusalem, ang Israel, ang Jordan River ay nasa kanluran? Kasi sabi niya ang Katoliko galing sa kanluran. Ang Katoliko, maliwanag naman sinasabi, ang Katoliko hindi sa kanluran. Sabi, the Catholic Church, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Hindi naman yan pasagutin natin si baka may kakayahang sumagot itong si Daniel Razon
na ang Israel o Jordan River o Palestine ay nasa kanluran. Philippine history kaya tayo. Yan, by Sonia Zaide with Gregorio Zaide. History of the Republic of the Philippines. Yan, the Philippines, unique nation sa page 123. Nung sabi, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. No, nasan ba yung Palestine? Yan ba ay nasa kanluran? Sabi kasi ni Soriano, ang Katoliko daw galing sa kanluran. Katoliko galing dito sa kanluran. Katoliko galing dito sa kanluran. Oh, naku, dating daan. Pakisagot nyo nga ito. Ang Palestine ba, ang Jordan River ba, ang Israel ba ay nasa kanluran? Kasi kung silipin natin, ang Israel is part of Eastern Point. Ito. Okay, ito, list of countries by easternmost point. Yung sa silanganan, ano yung mga bansa rito. Katunayan, nandito yung Pilipinas sa number 19. Ayan Philippines, maliwanag. Ayan Philippines sa number 19. How about ang Israel ay nasa number 80? Yan yan, 80. Israel, ayan. Israel. Ayan. Kung tama si Soriano na ang Katoliko nagsimula sa kanluran, bakit nandito sa listahan ng silanganan ng Israel? Yon ay dahil nasa maling unawa siya. Nasa maling unawa talaga si Idol. Ano ngayon? Dahil idol ko ba? Didikit pa rin ako kahit mali yung paliwanag niya. Hindi ako fanatic. Gaya ng mga member ngayon ng dating daan. Hindi ako fanatic. Yung Jerusalem is capital of Israel. Paano ngayon yan? Tuloy natin yung video. Kaya, alam nyo, karangalan nating mga Pilipino na nangyari itong hulang ito Nasabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Yan ay tanda ng walang unawa sa Biblia. Sabi niya, karangalan daw nating mga Pilipino na natupad itong sinasabi sa hula. Ano ba sinasabi sa hula? 8:7 ng Zechariah, the Lord all-powerful says, "Look, I am rescuing my people from countries in the east and west." Bakit rescuing ang ginamit dyan? Balikan natin sa 6. The survivors will think it is wonderful, and so will I. Bakit? Kasi ito ay binihag. They were taken. Taken to sila. Basahin sa contemporary English version. Ano sabi sa English version, This may seem impossible for my people who are left, yung mga natira. Kasi, balikan natin yung yung 3. I will return to Jerusalem. Kasi ang title kasi ng sentidong ito ay ipinangako ang muling pagsasaya sa Jerusalem. Yan, sabi dito ngayon, I will return to Jerusalem and live there on Mount Zion. Ako'y magbabalik sa Jerusalem at maninirahan doon sa bundok ng Zion. Then Jerusalem will be known as my faithful city, at ang Jerusalem ay magiging kilala na mga tapat na aking tapat na bayan, aking tapat na bayan na syudad. And Zion will be known as my holy mountain, at ang Sion ay makikilala bilang banal kong bundok.
Very old people with walking sticks will once again sit around in Jerusalem. Yung mga matanda na masyado na mga tao na gumagamit na ng tungkod pag naglalakad ay muling makakaupo sa Jerusalem. Muli. Dahil hindi sa nakakaupo doon dahil sa persecution. Pero sabi niya, muling makakaupo while boys and girls play in the streets. At ang mga bata ay muling makakapaglaro sa mga daan. This may seem impossible for my people who are left. Ito'y parang imposible para sa aking bayan na mga natira. Bakit natira? Kasi pinipersecute sila nito. Natira yung kanyang bayan. But it isn't impossible for me, the Lord all-powerful. I will save those who were taken to lands in the east and west. Ililigtas ko yung mga dinala sa lands in the east and the west, and I will bring them to live in Jerusalem, at sila'y ibabalik ko. Ibabalik. Ibabalik. O balikan sa ERV. Anong sinasabi sa ERV sa 8:8? I will bring them back here. Muli ko silang ibabalik dito. Saan? Sa Jerusalem. And they will live in Jerusalem. They will be my people. And I will be their good and faithful God. Sabi ni Eli Soriano, karangalan nating mga Pilipino na nangyayaring ulang ito. Karangalan nating Pilipino? Ba't nagiging karangalan nating Pilipino? Ang tinutukoy dito, yung kanyang yung kanyang bayan ng mga taga-Israel binihag, were taken to east and west. I will rescue them. Ililigtas ko sila at pababalikin dito. Paano naging karangalan ting mga Pilipino yan? Lumilitaw na binihag natin ang mga taga-Israel. Anong binihag? Niligtas pa nga natin So nangyari doon sa yung mga nagsiliparan yung mga Hudyo dahil persecute ni Hitler. Nagliparan sa Hitler ba yung nagpersecute sa kanila? Basta may mga once upon a time makapunta ka rating na ng Hudyo sa Pilipinas, tinulungan ng Pilipinas, Hindi sila binihag dito. Sinasabi ng talata ng Biblia, yung kanyang mga natira sa Israel were taken, dinala. Taken, tapos i-rescue, dinala. Tapos i-rescue, ano ibig sabihin? Binihag. It's either binihag or kinidnap. Dalawa lang kasi rescue operation ang gagawin ng Panginoon dito I will rescue them from east and west and will take them back here in Jerusalem. Tapos karangalan doon ng Pilipinas. Karangalan mo ng Pilipinas na binihag natin ng mga taga-Israel? Wala namang nangyaring ganun sa kasaysayan na binihag ng Pilipinas ang Israel Napakabait ng mga pamamayang Pilipino. Tapos sasabihin ni Soriano na Pilipinas tinutukoy sila nga nandoon. Yan ay isang ebidensya. Mga kabayan, gising na kayo. Mga nandyan sa ang dating daan, mga Katoliko, mga Katoliko. Kung meron kayong pinsan na ang dating daan member, ipakita nyo sa kanila ang episode nating ito. Part 2 ito, may part 1 pa. Ang part 1 natin nandoon sa YouTube channel ko. Kasi siniguro ko na hindi tayo ma-strikean doon. Nandoon ang part 1. Etong episode nito ay part 2. Ipakita nyo ito para maipakita nyo sa mga kamag-anak nyo, mga naging member ni Eli Soriano, na yung sinasabi nila na sila ang katuparan na ang hula daw na mula sila ang alagang kanluran ay isa lamang katang-isip, panaginip, misinterpretation, maling unawa ni Eli Soriano na isinaksak sa mga kokote nila na nyo itong video ito, i-share ito sa kanila. Napakalaking nito na mamumulat. Maliban na lang kung fanatic na. Wala tayong magagawa doon kung fanatic talaga, Pero kung talagang katotohanan ng habol nila, ipaliwanag nyo. Paliwanag nyo
yung tinutukoy, yung part 2 ito, yung part 1, panoorin nyo na sa YouTube channel ko po. Yung ang title ay Ang Dating Daan, Hinulaan sa Bible. Yon. Ano yun? Ano yun? Tapos, ito yung part 2, unawain nyo, panoorin nyo muli ang video, mag-take note kayo, tapos ihayag nyo sa mga, unawain yung video para kung sakali tanungin kayo, balibal kayo ng tanong, alam nyo kung paano sumagot, unawain nyo, take note kayo, i-share nyo sa mga kamag-anak nyo naging member ni Eli Soriano para makita nila na sila'y pinaglolo ko lamang ni Eli Soriano. Ang pakita nyo sa kanila, karangalan daw ng ating mga Pilipino na tupad ang hula. Anong hula? Ay, nako. Hindi ito nangyari sa Pilipinas. Ang tinutukoy dito, ang kanyang mga alagad na mga taga-Israel binihag, kaya kailangang i-rescue para pabalikin sa Israel. Hindi ang karangalan ng Pilipino. Karangalan ng Pilipino na bihag tayo. O di naman tayo nagbihag. Pero yun ang akala kasi ni Soriano. Yun ang isinaksak sa mga kokote ng kanyang mga miyembro. Yan ang problema. No? Nagpapaniwala sa kasinungalingan. Diyan idol pala si Soriano, si Brother Eli. Ba't nasa Katoliko ka? Kasi hindi ako fanatic. Ang galing niyang magsalita. Kaya idol ko siya. Kasi magaling siya magsalita. Dahil galing niya magsalita, ang dami niya na denggoy. No. Yan na. Hindi kasi ako na magpapadenggoy. Kaya eto, malaking tulong ito. Pag-aralan po ninyo at i-share nyo sa inyong mga I will rescue talaga kahit sa Good News Translation din basahin yan basahin sa Good News Translation. No, sabi dito, this may seem impossible for those of the nation who are now left, but it's not impossible for me. I will rescue my people from the lands where they have been taken. Dinala. Karangalan daw ng Pilipino. Ang layo ng paliwanag ni Soriano. Tuloy natin. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Kaya dumami ang miyembro sa samahang ito. Bunga ng pangangaral, hindi bunga ng pag-aasawa ng miyembro. Yan ang katunayan mga kapuntos na nililigaw lang kayo ni Idol kasi hindi naman ko naniniwala na walang alam to sa Biblia. Meron, pero ginagamit niya yung kakayahan niya na magturo ng Biblia para iligaw kayo for the benefit na madagdagan ng kanilang mga membro, dumami sila. Ito naman, ang Zacarias 8:7, kinonect naman niya doon sa Malakias 1:11. Ang Zacarias 8:7, nagre-refer yan doon sa mga taga-Israelita na binihag sa ibang bansa, i-rescue niya. Yun namang Malakias 1:11 is referring naman yun sa pag-ibig ng Panginoon para sa Israel. Hindi siya connected kasi wala namang pagkabihag na tinutukoy dito sa Malakias 1:11. Ang Malakias 1:11, ang sentido ng Malakias 1:11, wala siyang sinasabi doon na pagkabihag. Wala sinasabing pagkabihag. Kasi sinasabi sa Malakias 1:11 is yung mga taga-ibang bansa sumasamba rin sa kanya, nagsusunog ng insenso para sa kanya. Nagbibigay ng madalisay na pagsamba. Yon ang sa Malakias 1:11. Samantalang ang Zacarias 8:7, yun ay pagre-rescue na gagawin niya sa mga Israelitang binihag sa iba't ibang bansa. Yon. So hindi siya magkadugtong, pero idinugtong niya dahil sa masamang agenda na iligaw ang mga tao para dumami ang kanilang membro. Hindi ang kanilang grupo ang tinutukoy ng mga talatang pinagagamit ni Idol.
no, ni Idol Eli. Hindi ang kanilang grupo ang tinutukoy ng mga talata, pero itinugma niya. So wala na siya pinagkaiba sa kay Felix Manalo na kumukuha ng mga hula na hindi naman nararapat sa kanila. So yan ang problema, ano? Ano nangyayari diyan? Anong resulta diyan? Niloloko nila yung mga tao. A few moments later. Bukas ng gabi, ang tatalakayin ko naman yung tungkol doon sa karugtong ng sinabi niya na tumutukoy sa ano yun, Jeremiah chapter 30 verses 19. Yung yung Jeremiah na ginamit niya. Kung ang Jeremiah ba ay tugma, baka tutugma na sa kanila. Bro, definitely alam ko hindi tutugma yan dahil ginagamit ni Idol Eli ang kanyang mga kakayahan sa pagtuturo ng Biblia para iligaw yung mga nakikinig sa kanya. Kaya lahat ng mga fanatics, tama si Alpe Angeles, feeling nila na ang gagaling nila. Yan. Pero ang totoo, fanatics lang talaga yan. Wala natin magagawa dyan. Okay, so ang takin nyo lang magagawa, mga nanonood yung mga Katoliko, ipaliwanag nyo sa mga kamag-anak nyo na hikayat, i-open nyo lang. Totoo ba yung turo ni Soriano na ang MCGI daw ang tinutukoy sa talatang yung talata na pinagamit? O sinabi nilang oo, sabi nyo kagad, paano kung mapatunayan kung hindi ito tumutukoy sa samahan nyo? Tatanggapin mo ba na hindi nauunawaan ni Soriano yung mga talatang pinagagamit nyo? Ano nyo yung mga kamag-anak nyo na nahikayat kasi sila. Nang sila ay nahikayat, eager silang i-convert din kayo. This time, babaliktarin natin ang sitwasyon. Kayo naman ang magpapatunay na yung mga talatang ginamit nila, na yung mga talatang tumutukoy raw sa kanila, patunayan na natin ngayon na hindi pala sila. Pag-aralan nyo yung part 1 na ginawa ko sa YouTube channel ko, at part 2 ngayong gabi, at part 3 bukas ng gabi sa ating Worldwide Catholic Bible Study. So, thank you po sa inyong pagkikinig, at punta na po tayo sa tanungan portion.